Gandang umaga mga kapatid, tuluyan na nga lumakas at isa lang tropical storm ang bagyong Paulo na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At minsan may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang tropical storm Paulo nga ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 705 kilometers east ng Infanta, Quezon. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward patungo dito sa direksyon ng Northern Luzon sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, yung kanyang mga panglabas na kaulapan ay sumasabit na sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at madadagdagan pa po ang epekto niyan dito sa Bicol Region at Quezon ngayong araw na ito hanggang bukas. Pero pinakamararamdaman natin ang epekto ng bagyong Paulo dito po sa ilagang bahagi ng Luzon ngayong Friday hanggang sa weekend habang tumatawid nga yan dyan sa northern portion ng Luzon. So narito po ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Paulo. Nakikitaan nga natin ito ng paglakas pa habang binabaybay itong East Philippine Sea at maaari nga yang maglandfall sa darating na Biyernes as a severe tropical storm. Nakikitaan natin ito ng bahagyang paghina after po niyang tuwawid sa Northern Luzon at maaari po muling lumakas pag nandito na sa may West Philippine Sea at nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, sa Biyernes natin, pinakamararamdaman ang epekto ng bagyong Paulo, ang malalakas na hangin nito at ang malalakas na pag-ulan. Ito naman ang pinakahuling weather advisory ng Pag-asa para sa mga pag-ulan maaaring idulot ng bagyong Paulo. Pinapakita dito yung ating concentration ng mga malalakas na pag-ulan o yung ating mga hanggang torrential o halos walang humpay na pag-ulan ay maaaring maramdaman dito sa areas ng Cagayan, Isabela at extreme Northern Luzon. Pero again, tatawid po ang bagyong Paulo sa Northern Luzon, kaya ang natitirang bahagi ng Northern Luzon at nag-extend pa yan dito sa area ng Aurora. Possible po yung ating mga heavy at kung minsan intense rain. Samantalang katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan din ang ating posibleng maranasan sa mga areas ng Nueva Ecija, Tarlac, kasama po dyan ang Zambales at Bataan. Dito sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi na rin ng Calabarzon, although malayo po ang bagyong Paulo, magiging maulap din po ang ating panahon at possible naman yung ating mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan bukas. Maliban sa mga pag-ulan, meron din po tayong inaasahang mapanganib na lakas ng hangin, particularly doon sa dadaanan ng gitna or center nitong bagyong Paulo. Kaya ngayon pa lang, maghanda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng magiging epekto ng pagtawid ng bagyong Paulo sa ating bansa. Muli ako po ang inyong mag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo.